Sa halip na bumaba, maaaring tumaas pa ang presyo ng internet kapag naging batas ang konektadong Pinoy Bill. Ito ang babala ng mga pangunahing telco company sa bansa na mariing kumontra sa ilang probisyon ng panukala, lalo na sa posibilidad ng pagpasok ng mga dayuhang internet providers. Umalma rin ang mga ito dahil umano'y hindi sila kinonsulta habang binubuo ang batas. Si Jason Rubrico sa report. Pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinihintay upang maging ganap na batas ang konektadong Pinoy Bill. Layo ng panukala na pababain ng hanggang 50% ang presyo ng internet at pabilisin ang broadband expansion sa buong bansa. Kabilang din sa mga layunin nito ang pagsasaayos ng permit process, paghikayat sa infrastructure sharing at pag-alis ng requirement ng prangkisa para sa mga internet service provider. Ngunit ayon sa mga pangunahing telco tulad ng Smart at Globe, hindi sila kinonsulta habang binubuo ang panukala. Tampo po namin, hindi naman po kami nakasama nung ginagawa itong bill na to talagang hindi kami nakonsulta. Kami naman po yung pinakatatamaan. Sana naman kung naisali kami sa proseso, kami na yung bubusisi, kami na yung nagtanong. Dapat talaga mabusisi ito in a public hearing. Hindi po yung tinago po yung mga changes doon sa batas. Nabulagan na lang kami, may committee report na, okay, may changes, pero wala kami participation. Hindi kinonsider talaga ang aming mga position paper. Isa sa mga komunistyong probisyon ay ang pag-alis ng prangkisa bilang requirement para sa mga papasok sa industriya bilang internet provider. Sa mga kare-renew na ng Francis, medyo unfair yun, no? Lalo na if you're providing data transmission services. Kasi medyo mahirap din pinagdaanan mo to renew your franchise. And then, yun pala, after a year or two, hindi na pala kailangan, di ba? Medyo unfair yun. Pinalagan din nila ang panukalang infrastructure sharing kung saan makikigamit ang mga bagong providers sa mga towers ng kasalukuyang telcos. Ayon sa kanila, posible itong magdulot ng aberya at paghina ng signal. Dahil dito, nananawagan ang Smart at Globe sa Pangulo na iveto ang panukala at magsagawa ng masusing public hearing. Kung hindi raw sila pakikinggan, nangangamba ang mga telco sa posibleng epekto sa mga lokal na kumpanya, lalo na kung matabunan sila ng malalaking dayuhang kumpanya. That's what's scary kasi itong mga giant na to, kaya nila talagang tabunan talaga yung mga sino ba naman ang mga local players compared to technology giants like Elon Musk and Jeff Bezos, di ba? So, yun ang nakakatakot. If this bill will not be modified, amended, or vetoed, then makikita na lang po natin talaga na kung ano yung magiging epekto nito sa ating local industry, telecoms industry. Nababahala rin ang mga telco sa posibilidad na sa halip na bumaba, lalo pang tumaas ang presyo ng internet. Maraming papasok na big players, mawawala mga small players. Pag nawala ng mga small players, magtataas na ang presyo yung mga big players. Maring gano'n mangyari. Gaya ng nangyari sa Starlink na Tony Ibay. Biglang tumaas after 1 year without notice. Napakadaling sabihin na more players will drive down the cost but it really depends on a significant market. You cannot take that sweeping statement as a hard conclusion that it will just lower the... Palagay ko, well, abangan na lang kung ano mangyayari, but I'm fearful really of what's bound to happen, especially for the smaller players. Kung tuluyang maipapasa ang panukala sa kasalukuyang anyo nito, pinag-aaralan na ng mga telco ang posibilidad ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang ilang probisyon ng konektadong Pinoy Bill. Patuloy ang panawagan ng telco companies na mas malawak na konsultasyon at masusing pag-aaral sa panukala upang matiyak na hindi maapektuhan ang lokal na industriya at ang kalidad ng serbisyo para sa mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.